righteousness. Okay? Ano ang righteousness? You are right before God. Ano ang righteousness? You are right before God. Kung Tagalogin natin, tama ka sa paningin, sa harapan ng Diyos. Pag sinabing sa harapan ng Diyos, means sa paningin niya. Hindi sa paningin ng ibang tao, nakuha niyo po? Hindi sa paningin mo, nakukuha niyo po? Kundi sa paningin ng Diyos. Kasi kung ano yung paningin ng Diyos, yun yung standard niya. Hindi mo standard, hindi nila standard. Nakukuha niyo po? Standard niya. Dito, very clear, tingnan niyo. For in the gospel. Kailangan tama yung gospel. Kasi, sabi in the gospel, kung mali ang gospel mo, doon sa gospel na mali, iba magiging righteousness mo. Pero kung tama ang gospel mo, sabi, sa ebanghelyo, ang righteousness, pag pinag-uusapan ng righteousness, of God, standard ng Diyos, or sa harap ng Diyos, yung righteousness sa Kanya, is babasa? Pag sinabing revealed, pakinggan nyo hindi alam ng maraming tao. Nire-reveal. Kung ang righteousness ay sa pagsunod sa kautusan, kailangan pa bang i-reveal? Ulitin ko yung tanong kung ang righteousness ay sa pagsunod sa kautusan, kailangan pa bang i-reveal yun? Hindi na. Hindi ba kahit bata alam na pag sumuway ka, lalo na sa magulang, di ba? Pag sumuway ka, galit ang magulang sa'yo. Hindi right yung relationship nyo, galit si mama, si papa. Di ba? Kaya minsan kung ano yung situation sa mundo, nakukonect din natin kay God. Uulitin ko, kahit bata, kahit sino. Ito po kahit unbelievers, hindi mo rin kailangan ng Holy Spirit para maunawaan yung bagay na yon kung ang righteousness ay sa pamamagitan ng pagsunod sa law. Hindi po ba lahat ng religion yun yung alam? Hindi ba lahat ng religion halos, no? Kasi may world religion din, okay? Pag sinabing world religion, hindi lang under Christ. May Hinduism, okay? Sa world religion yon. Pero generally, kahit isa sa world religion, kahit po sa Islam, okay, ang alam nila, para ka maging right before God, sumunod ka sa kautusan. Tama po ba? Kailangan pa ba ng Holy Spirit doon para paunawa? Pag sinabing paunawa, i-reveal sa'yo. Hindi na. Okay? Pero itong gospel nito, ito nga lang kailangan i-reveal din di ba? Yung salitang gospel of your salvation. Tama po ba? Kasi anong gospel of salvation natin? By grace. Nakuha niyo po? So, kailangan i-reveal yan. Okay? At dito, sa gospel nito, ang righteousness niya sa harapan ng Diyos or ang righteousness niya sa standard ng Diyos ay nire-reveal. Bakit nire-reveal? Ito kasi ang alam nila simula pa. Means, babalik tayo sa Old Testament. Sabi rito, and if, ano ang if? Condition. If we are careful to Obey. So ano kailangan mo? Obedience means sa Tagalog, pagsunod. Okay? Pagsunod. Obey all this Law. Okay? Kaya nga sabi ko, kumukonect talaga yung righteousness sa law. Kaya lang hindi ko ma-explain mo na yung law. Pupunta rin tayo dyan, huwag kayong mag-alala. Pag sinunod mo yung kautusan before the Lord, our God, tingnan nyo, okay? As He has commanded us, ano yung kinumand niya? Yung law. Okay? Sabi rito, pag sinunod mo, obey, ano sabi? That will be our righteousness. Pag sumunod ka sa law, yun ang righteousness mo. Okay? Means, pag hindi ka nakasunod, you are not right. You are not right before God. Pag nakasunod ka, you are right before God. So, ano ang righteousness sa Old Testament? Obedience sa law at yun yung righteousness. Ngayon tanong, yan ba ang alam ng maraming tao? Yes. Kasi sa Old Testament, yan ang righteousness. Nakukuha niyo po. Okay? Pero pagdating dito, okay?
Pagdating rito, for in the gospel, unang binanggit gospel. Ang gospel of salvation or gospel of grace, wala pa to sa Old Testament na clear sa kanila, kaya iba ang righteousness nila doon. Nakukuha niyo po. Pero now, in the gospel, the righteousness of God is revealed, nire-revealed na. Kaya ano sa Tagalog nire-reveal? Hinahayag. Okay? Ine-expose. Tama po ba? Okay? Bakit? Kasi nga sa Deuteronomy, ito ang righteousness. Nakukuha niyo po, sa Old Testament or Old Covenant, ito ang righteousness. Obedience sa law, yun ang righteousness. But in the New Testament, the dispensation of grace. Dito sa gospel na meron tayo ngayon, gospel of grace, ang righteousness ng God ay nire-revealed, hindi sa pagsunod sa law. Okay? Pinutol ko yan para i-emphasize lang to. Tingnan yung 17 pa rin. 17 pa rin. Ito na. Okay? Reveal. Tingnan nyo ha. A righteousness that is by tanong, magkaiba? Magkaiba ba ang Deuteronomy na ang righteousness rito is obedience sa law? Yun ang righteousness. Pero pagdating rito sa gospel of grace, na ang righteousness ay nire-reveal, paano? A righteousness that is by faith. Yun yung mahirap tanggapin. Na ang righteousness natin is by faith or by believing sa ginawa ni Jesus Christ para sa iyo. Nakukuha niyo po, ano yung ginawa ni Jesus Christ? Death, burial, and resurrection. Yung ginawa niya, righteousness mo ngayon yun. Mahirap tanggapin yun na nakuha mo by faith. Nakukuha niyo po? Yes. Kaya nga nire-reveal. Hindi lang mahirap intindihin, impossible maintindihan sa sariling karunungan. Kailangan magre-rely ka na ganito bukas yung puso ko, hindi ko gagamitin yung karunungan ko, kung ano yung sinabi ng scripture, magpapakumbaba ako na tatanggapin ko yun. Dahil yun ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Marami kasing tao ang ginagawa nila kung ano nasusulat, tapos gagamitin nila yung karunungan nila at iipipilipitin nila yung scripture na sumunod sa sarili nilang paniniwala. Nakukuha niyo po? Kahit na nakasulat na by faith, alam mo ano gagawin nila? Yung paniniwala nila, ipipilipit pa rin nila yan. Ipapasok pa rin nila yung works. Pag sinabing works or deeds, saan tutungo yun? Sa law. Kasi yung obedience sa law means sa pagsunod mo, kaya yun yung works or deeds. Ipipilit pa rin nila yung works dito. Dahil nga sa Old Testament, nabasa nyo obedience saan? Sa law. Okay? At yun yung alam niya. At ayaw niyang baguhin yun. Nakukuha niyo po? Ayaw niyang baguhin yun. Kung ano yung natutunan niya o ano yung alam niya. So, kahit na nakasulat, ipipilipit niya yung verse sa paniniwala niya. Pero hindi tama yon. Ganito ang tama at ganito lagi ko ina-apply. Kahit ayaw ko kung ano sinabi ng verse, magpapasakop ako sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Ang righteousness ngayon sa grace at sa gospel of grace is by okay, hindi faith, hindi law, hindi works, at hindi rin faith plus works. Maliwanag po ba? Walang sinabing faith plus work? Maliwanag po ba? Papasok na naman sila, ganito na naman i-insist nila, sinabi ni James. Kaya nga, pupunta na naman tayo na walang katapusan, sino ba ang kausap ni James? Jew. So, nami-miscommunicate mo. Sino ba kausap ngayon ni Paul? Gentiles. Di ba, Gentiles katulad ng Romans at siya ang ating apostle? Means, yung ating apostle, ididiin niya kung ano yung para sa atin. Nakukuha niyo po? At si James naman, ididiin niya kung ano yung para sa kanila. Kaya kung nandun ka sa kabila, Gentiles ka, at nakikinig ka sa sulat ni James, nami-miscommunicate mo siya kung ano ang ine-emphasize niya. Nakukuha niyo po? Okay. Kasi, makikita nyo, ang emphasis talaga nila, may emphasis sila sa work. Why? Kasi unang-una, yun yung covenant nila una. Nakuha nyo po.
Pag kinuha na ang church, general, ano yun? Gentiles, ano maiiwan po? Jew. Gospel of grace ba sila? No. Nung time na yun, pag kinuha na, no? Hindi. So, may emphasis na naman ng works that is yung paniwalaan, yung ginawa ni Jesus Christ at manatiling tapat. Manatiling tapat in the sense na hindi sila magpapatatak. Nakukuha niyo po, may kasamang pagsunod talaga. Kasi once na natatakan ka, ni-worship nila yung beast. Sumamba na sila nun sa pamamagitan ng pagpapatatak. Kaya kung talagang naniniwala sila kay Jesus or sa ginawa ni Jesus, kahit kamatayan, hindi sila magpapatatak. Dahil sila'y sumasamba kanino? Kay God through Jesus Christ. Amen po ba? Amen. Pero sa kanila yun, nakinuha na tayo. Pero ang Jew ngayon, nasa covenant, nasa dispensation of grace rin sila ngayon ng tinatawag na church age para sa Gentiles. Pero nasa ilalim rin sila ngayon. Kaya dapat paniwalaan pa rin nila yung ginawa ni Jesus Christ. Hindi lang si Jesus, kundi yung ginawa ni Jesus, which is death, burial, and resurrection. Emphasize ko naman dito na ano na rito, by faith, tingnan nyo ha, from first to last. Ano ibig sabihin yun? Nagsimula saan? First. Yun yung first, di ba? Simula. Nagsimula saan? Faith. Nagtapos sa? Faith. May binanggit bang words? Wala. May binanggit pa nagsimula sa faith plus work at nagtapos sa faith plus work? No. Kung hindi, itong pinag-usapan, nagsimula saan? Faith. Nagtapos saan? Faith. Kaya nga ang sabi, okay, just as it is written, yung righteous na tao na ginawang righteous ni God, ang buong buhay niya is faith. Faith. Amen. Palakpakan natin si Lord. Wala naman sinabing faith plus work na naman. Why? Kasi yung faith, nagpo-produce na siya ng work. Pero produce yun. Pag sinabing produce, para maintindihan natin, bunga. Bunga. Sabihin nyo nga. Bunga. O, di ba? Puno na merong bunga. Okay? Maliwanag po ba? Yes. Okay. Magkaiba ba ang puno sa bunga? Yes. Okay, bunga lang yon. Parang kumbaga, ang faith, yung puno, yung work is bunga. Yung prutas. Bunga niya lang yon. Okay? So, magkaiba sila. Pero, yung tunay na faith, namumunga lang ng good works. So, means faith is enough. Okay? The true faith or genuine faith is enough. Faith lang. Yan, parang ganito. Ganito ba ang sabi? Faith from first to last. Ganito ba sabi? Faith plus work. Ito naman yung ganyan yung ibig sabihin na two. Okay? Nagsimula sa faith plus work, tapos magtatapos sa faith plus work. Ganun ba ang sabi? No. Ano sabi? Faith from first to last. So, hindi faith plus work to faith plus work. Yung simula at tapos is faith plus work. O sabihin na, sige, faith talaga, faith, nagsimula sa faith. Ganito naman ang kanila. Nagsimula sa faith, magtatapos sa work. Marami to. Okay? Parang ganito lang yon. Tumanggap ka kay Jesus through faith. Pagkatapos mo tumanggap, ngayon, magtrabaho ka na magtrabaho para i-maintain mo ang kaligtasan mo. Nakuha niyo po? Okay? Tumanggap ka kay Jesus, naging righteous ka, ngayon magtrabaho ka, gumawa ka, sumunod ka para i-maintain mo ang righteousness mo. Pag hindi ka na sumunod, nawala na ang righteousness mo. Yung ginawa mong unang, nanampalataya ka. Nakuha niyo po? Okay, ulitin ko, nanampalataya, ginawang righteousness, ginawang righteous ni God. Okay, ginawang righteous ni God, kaya naligtas. Pagkatapos doon, ang turo nila, pag panatiliin mo to, ingatan mo to, i-continue mo yon sa pamamagitan ng pagsunod mo. Nakuha niyo po? Pag hindi mo na-continue, yung righteousness na ginawa ni God sa iyo nung una, na hindi mo na-maintain, nabura, nawala, nabago. Okay? Yan ba ang turo? Okay? Sabi nito kaya nire-rebuild eh. For in the gospel, the righteousness of God. Hindi turo ng tao Hindi ko turo
ang righteousness para kay God, sa standard niya na mula sa Kanya, ay nire-rebuild. So, paano nire-rebuild? A righteousness that is by faith. Di ba? Okay na tayo dyan, tama? At yung faith na yun, from first to last. So, hindi ganito, hindi faith plus work, to faith plus work means first to last. Hindi ganyan. Hindi rin ganito, faith, o sige, faith na wala ng works. Pero faith sa simula, kukontinue ko, tatapusin ko sa works. Hindi rin. Kundi ano? Ito ang sabi from faith to faith. Amen? Amen. Amen? Amen. Kahit hindi nyo pa lubos na maintindihan, paano nangyari yun? Yan yung pagpapasakop sa salita ng Diyos. Hanggang maintindihan nyo ng dahan-dahan bakit ganun nangyari. Amen? Huwag agad ko kontra at huwag agad ayaw paniwalaan kung yun naman ang sinasabi ng Scripture. Maliwanag naman. Faith to faith, from first to last faith. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Okay. Di ba na-explain ko sa inyo na ang faith sa Bible, okay, ay minsan nag-i-interchange at yung kahulugan niya ay magkapareho sa salitang believe or trust. Okay, pero generally believe, generally. Actually, trust nga, pero nag-i-interchange sila at magkapareho yung kahulugan. Minsan, iba lang ang pagkagamit. Kaya dito sa Romans 1:16, eto natukoy ko na yung 1:16, di ba 1:17 tayo? Okay? Pag kinonect mo, may connection. Tingnan nyo for I am not ashamed of the binanggit tuloy yung gospel. Di ba sa 17 narinig nyo po yung sa gospel? Okay, at anong gospel yon? Anong gospel po yon? Gospel of the grace of God na ibinigay kay Apostle Paul na tinatawag ni Paul na ano? My gospel. Na si Apostle Paul ay apostle which is messenger nino ni God, ni Jesus Christ para sa Gentiles. Di ba, kung babalikan nyo, magkakakonect, di ba, apostleship yung una natin? Mahalaga yun. Okay? So, for I'm not ashamed of the gospel because it is the power of God. Tandaan niyo na, kapangyarihan ng Diyos, alin? Yung gospel. Para alin? Power of God that brings salvation, okay, to everyone Who believes? who believes. Explain ko muna. Kapangyarihan ng Diyos na iligtas ang tao dito sa ebanghelyo nito. Ang kailangan ng tao, believe. Nakuha niyo po? Nakuha niyo po, maliwanag o. Amen. Okay? Because it is the power of God, hindi power ng tao kundi power ni God para iligtas ang tao. Dito sa gospel na tinatawag na gospel of grace, na ibinigay kay Apostle Paul na tinatawag na my gospel para iligtas ang tao, everyone who believes. Meron ba sinabing works? Wala po? Di ba ganyan din yung sinasabi ngayon na 17? Okay? Yan for in the gospel, magkukunik. Tingnan niyo yung Bible niyo, parehong-pareho. Kaya iba talaga pag nag-expository. At makikita niyo yung context talaga. Tingnan niyo yung Bible niyo, pareho. Hindi ko po kayo, yan po ang sinabi ng, tatalo na mamaya ako okay. For in the gospel, the righteousness of God is revealed. In short, pagdating sa salvation, ang laki talaga ng kinalaman ng salitang righteousness. Totoo naman Tama po ba? Amen. Paano maligtas? Kailangan una, mapatawad lahat ng kasalanan. Tama po ba? Pangalawa is maging matuwid ka or right ka before God. Kaya ang isip ng ibang tao, para maligtas, huwag gumawa ng masama at gumawa ng mabuti. Pero ang totoo, para maligtas, kailangan mapatawad ang kasalanan mo. Paano? Yun ang tanong. Gospel dapat doon. At maging matuwid ka sa harapan ng Diyos, paano? Yun na naman ang tanong uli doon. At yun yung pumapasok ngayon yung gospel. Na gospel of grace na turo, or hindi lang turo, gospel ni Paul, ginamit ko gospel ni Paul, kasi gospel to ni God at ni Christ na ibinigay kay Paul personally. Kaya tinatawag ni Paul na to, kaya tinatawag ni Paul na itong gospel nito, my gospel.
Nakukuha niyo po? Ibig sabihin, parang ganito hindi ito tinuturo ng 12 apostle before, nung hindi pa rin nila naiintindihan, itong gospel na ni-reveal kay Paul para sa Gentiles. Nakuha niyo po? Kaya ano ang gospel nila before? Before bago pa nila maintindihan na ipiniresent rin ni Paul, okay, ano ang gospel nila? Kingdom. Okay, gospel of the kingdom. Tama po ba? Yes. Oh. Okay? Steve, basahin natin. For I'm not ashamed of the gospel because it is the power. Gusto ko din yung power kapangyarihan ng Diyos to. Pero walang makapangyarihan ng Diyos, amen? Amen. Pero mawawala yung kapangyarihan niya, yung power niya, kapag hindi sumampalataya. Nakuha niyo po? Amen. Kahit anong kapangyarihan ng Diyos, kapag ang tao, kaya nga everyone makikita niyo dyan yung choice, yung free will. Nakuha niyo po? Sino man. Hindi kayang pilitin ang sino man. Kaya nga tinuturuan natin na sinasabi ko, panghawakan niyo lang yung Word of God. Aalisin niyo yung karunungan niyo. Kasi pag hindi niyo inalis yung karunungan niyo, yung kapangyarihan ng Diyos doon sa gospel at yun about sa salvation at righteousness, hindi mo tatanggapin through faith or through believing. Nakuha niyo po? Amen. So paano maligtas dito sa gospel? Through believing. Tama po ba? At ang salvation, malaking connection ang righteousness. At paano tayo naging righteous? By faith. Tama po ba? At yung faith and believing is the same pagdating sa Scripture. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin si Lord. Ngayon, dito nyo mapansin na talagang laging may usapin na Jew and Gentiles. Sa iba kasing church, sa iba kasi marami kayong church na puntahan ayaw ko na kayo talungin. Okay? Madalas ba na pag-uusapan yung Jew and Gentiles? Sagot naman po. Hindi na pag-uusapan. Kaya wala sa context. Nakukuha niyo po? Yes. Wala sa context. Laging may pinag-uusapan yan. Okay? Kasi, pag yan pinag-uusapan, merong context at because of that, meron kang rightly divine. Nakukuha niyo po? Amen. Oh. So, yung iba, laging sinasabi, pakinggan niyo po, laging sinasabi nila, turo ka ng turo ng rightly divine. Kasi may mention nila alin? 2 Timothy 2, yung verse na yun, nagsabi lang na merong rightly dividing. Tama po ba? Pero, ang pinag-uusapan natin dito ba may rightly dividing? Yes, kasi merong Jew and Gentiles. Before. Pero ngayon, sa dispensation of grace, para malinaw sa dispensation of grace, ngayon, pagkatapos ng transition, sabi nyo nga transition, yung Jew ay kailangan sumunod o magpailalim sa dispensation of grace. Kung ano ang paniniwalaan din nila. Kailangan sila magpailalim sa kapareho ng Gentiles na salvation, which is the gospel of grace. Amen? Amen. Para clear, ilan ang gospel ngayon na umiiral sa dispensation of grace? Ilang gospel na umiiral sa dispensation of grace? Ilan po? Isa lang, and that is gospel of the grace of God. Pero before, ilan ang gospel? Isa pa rin sa kanila, kingdom, at actually, yung inopen na isa sa atin din. Tama? Sila nagkakaroon ng transition. Nakuha niyo po? Kasi nanggaling sila sa old covenant. Tayo walang covenant. Nakuha niyo po? Kaya hindi dapat tayo galing doon. Kaya lang may mga nagtuturo na halos walang pinagkaiba nila yon. Kaya yung mga Gentiles, kung ano yung ibinigay sa old covenant sa Jew, akala nila yun din yung atin. Nakukuha niyo po, pero hindi pa tayo kasama doon. Yan. Tama po ba? Yan, mahirap unawain din yan. Pakinggan nyo ayaw nila tanggapin na ang Gentiles hindi pa kasama sa Old Covenant. Why? Kasi para sa kanila, hindi... Nakukuha niyo yung point? Parang hindi pabor, hindi beneficial, hindi advantage sa salitang, sa paniniwala na ang Gentiles ay hindi pa kasama sa Old Covenant. Nakuha niyo po? Ayaw nila tanggapin. Pero ang totoo, ano ba ang totoo? Basahin niyo ang Old Testament. Nakuha niyo po?
Basahin niyo ang Old Testament. Ipinapakita ang laging kausap doon ni God is the Israel. Yun nga, yung Israel, hindi niya kausap ang Gentiles. Amen po ba? Amen. Yung salvation na kapangyarihan ng Diyos ay para mapasayo sa lahat na maniniwala. Tama po ba? Yes. So anong kailangan? Believing and faith doon sa gospel of grace, okay, sa ginawa ni Jesus Christ, which is death, burial, and resurrection. Okay, yun ang gospel. Pero sa Deuteronomy ulitin lang natin ng konti para maging clear din. Kasi gusto ko talagang maging clear. Sa Old Testament or sa Old Covenant na ibinigay sa Jew na hindi naman kasama ang Gentiles before, pero sa mga tulong ngayon ay hindi nila sineparate. Kaya kung ano yung ibinigay sa Jew, akala nila kasama na tayo doon. Ganun din sa atin. Nakuha niyo po? Okay, ang righteousness nila dyan is through obedience sa law. Yun ang righteousness nila. Okay, pero tingnan nyo ha. Tingnan nyo ang simula niya. But now. Nakuha nyo po? Ano yung but? Pero. Yung now. Ngayon. O meron ba pinagkaiba? O ano yung Deuteronomy? Ang righteousness nila, obedience sa law, yun ang righteousness nila. But now. Tingnan nyo ha. But now, apart from the law, the righteousness of God has been made known. Anong word yan? Revealed. Nakuha nyo po? Made known. Inuulit para maging clear sa atin. Pero alam nyo kung gaano ka-clear to na in-explain ko? Sa bumabasa, maniwala kayo, hindi pa rin nila maintindihan. But now, apart. Alam niyo po, pag tinagalag niyo to, hiwalay. Nakuha niyo po, hiwalay ha? But now, hiwalay. From the law. Na ang righteousness of God, ang pinag-usapan hindi standard na tao, ang righteousness mula sa Diyos has been made known. To which the law and the prophet testify. Ano yung ibig sabihin nito? Scripture. Scripture yan. Sulat na mula sa law and the prophets means hindi lumalabag sa scripture. Nakukuha niyo po? Nakuha niyo po? Hindi ko lang ma-explain pa ng malalim kasi lahahaba. Ibig sabihin, ayaw ko na lahalo. Ibig sabihin, basta ito na lang yung mas maikli, hindi lumalabag sa Old Testament. Nakukuha niyo po? Even though si God ang nagbigay noon sa Old Testament, pero pag inalam mo sa kabuuan, hindi lalabag. Pinapatotohanan pa nga ng law and prophets yon. Kasi yung wala pa yung law, ipinangako na agad yung Christ. Saan pinangako yan? Noon pa lang yung bago noon pa sa panahon ni Eva at Adan. Na ang sabi, na yung tinuklaw ng ahas, siya naman ang babasag sa ulo ng ahas. Nakasulat yon. Di ba ang ahas ang ginamit para mandaya at magkasala? Tapos yung ahas, sabi namin doon sa Genesis to tinuklaw yung sinasabi yung heel. At alam niyo sino tinutukoy doon? Si Christ. Si Christ noon yung siya ay namatay. So tuklaw lang yun, hindi fatal ang nangyari sa kanya dahil muli siyang bumangon. Pero yung pagbangon ni Jesus, si Jesus naman ang dudurog sa ulo ng ahas. Nakuha niyo po? So doon pa lang sa Genesis, meron nang ibinibigay na tinatawag na blurred. Nakuha niyo? Hindi clear, di ba? Sino nakakaintindi nun? Wala nakakaintindi nun. Blurred sa kanila yon. Ay lahat sa kanila, physical pa rin. Nakukuha niyo pagdating na Tapos di ba tama-tama biglang dumating yung law kay Moses, tama? Ngayon, naging righteousness nila yon. Pero noon pa lang, kung babalikan mo, yung wala pa yung law, ito na yung ipinapangako na magiging righteousness natin. Tapos ibinigay lang yung law. Nakukuha niyo po? Kaya hindi nagko-conflict yun. Kaya sabi ko nga, hahaba lang ako pag in-explain eh. Ibig sabihin, ibinigay lang yung law, kasi pagdating sa law, doon ko i-explain yun. And to summarize yung law, ibinigay yung law para malaman lang natin what is sin. Okay? In summary pero mahabang explanation yun. So means, nagkasala ang tao, doon pa lang sa Genesis, ipinakita na mayroong magiging tagapagligtas. Binigay yung law para makita natin what is sin.
Kasi habang binibigay yung law, hindi alam ng tao na sin yun. Nakukuha niyo po? At habang hindi binibigay yung law, nagsisin sila pero hindi na-account sa kanila as sin. Nakukuha niyo po? Why? Because there's no law. Diba? So, mahabang explanation sa law yun. Okay? Pumupunta ako sa law. So means, hindi lalabag sa law and the prophets na noon pa lang talaga ang ating righteousness is through Christ. Ang salvation natin is through Christ, pero blurred yun. Unang-una, hindi pa nga pinag-uusapan ng Gentiles doon. Kaya talagang blurred yun. Pero but now, na dumating si Apostle Paul, na apostle ng Gentiles na pinadala ni God through Jesus Christ, mula sa kamatayan ni Jesus, ito na ang gospel of grace. But now, apart from the law, the righteousness of God has been made known, pinapaalam. Okay, tanong halos lahat ba ng tao alam na ang righteousness is apart from law? Alam ba na maraming tao na ang righteousness ay hiwalay sa law ngayon? Kaya, pinapaalam, nire-reveal. So, tama ba? Ibig sabihin, pumapasok tayo sa context na ibig sabihin yung hindi alam ng tao na alam nyo ngayon na ang righteousness ay hiwalay sa kautusan dahil sa ginawa ni Jesus. Amen? Hindi ba kayo nagagalak doon? Amen. Amen. Hindi ba kayo nagagalak? Amen. Na napaalam sa inyo, na-reveal sa inyo, na nalaman nyo ngayon na ang righteousness ay hiwalay sa law. Pero ipaglalaban pa rin to ng hindi nakakaunawa. Kaya makikita niyo, unawain niyo sila. Talagang sincere sila na pinaglalaban lang dahil akala nila tama yung pinaglalaban nila. Pero mali ang pinaglalaban nila, na ipaglaban nila na tayo maging righteous sa pamamagitan ng law. Pakinggan niyo po once na pinaglalaban mo yung law, ang pinaglalaban mo yung sarili mo. Bakit? Kasi para masunod mo yung law, at para masunod mo yung law, kailangan kang sumunod. So, sa pagsunod mo, doon ka nagiging righteous. So, ano ang pinagmamalaki mo o maitataas doon? Ano ang maitataas doon? Sarili mo sa pamamagitan ng pagsunod mo. Sa isang banda, yung gospel of grace na true faith, sino naman ang tinataas mo doon? Hindi sarili mo, kung hindi yung ginawa ni Jesus through His death, burial, and resurrection na sinampalatayaan mo, doon ka na forgiven, doon ka naging righteous, doon ka naging right before God sa ginawa ni Jesus at hindi sa ginawa mo, sinampalatayaan mo lang. Kaya nga, grace. Sabi niya nga, grace. Okay, palakpakan natin si Lord. Okay po ba tong verse na to? Amen. But now. Sabi nyo nga, But now. dispensation yan. Ha? So may dispensation pa sa Bible? Yes. Nabanggit ko ba yung 2 Timothy 2:15? Sinabi niya lang na mayroong rightly dividing. Pero pumupunta na tayo sa bawat pahina ng verse, may rightly dividing. Nakukuha niyo po? So hindi ko binabanggit ang 2 Timothy. Yung mismong mga pahina ng verse, nagpapakita na you need to rightly divide. Amen? Amen. Okay, palakpakan natin si Lord. Chapter 3, verse 21 yan. Tingnan yung 22. This righteousness is given. Tagalogin nyo, ibinigay. Ipinagkakaloob. So, ginagawa ba? Pag sinabing ginagawa, paano yon? Okay? Means, sa gagawin mo, ginagawa mo. Nakuha nyo po para maging righteous. Hindi sinabi sa ginagawa, kung hindi binibigay. Pinagkakaloob. Paano mo mapagkakaloob? Paano mo makukuha yung ibinigay? Through Faith. kaya nga, faith talaga. Wala na naman plus word ko. Nakuha niyo po? Yes. Okay? Faith. Tignan niyo, ito na. Faith in Jesus Christ. Ano yung ibig sabihin ngayon yung faith in Jesus Christ? Sa ginawa ni Jesus Christ. Okay? Tignan niyo, to all who Believe. nakita niyo yung faith and believe. Napansin niyo na naman, chapter 3 na, kanina ano yon? Romans chapter 1 verse 16. Yung sinabing Jew and Gentiles, tama? Yes. Nasa chapter 3 tayo.
At ang sabi, walang pinagkaiba ang Jew and Gentiles. I-explain ko yan na. Pero meron bang Jew and Gentiles? Sagot naman po. Yes. Alam niyo anong sinasabi rito ng walang pinagkaiba? Gusto niyo malaman? Gusto niyo po bang malaman? Yes. Pastor, ano yung sinasabi diyan sa verse na yan? Anong yung sinasabi na walang pinagkaiba ang Jew at Gentiles? Alam niyo ano yung wala na daw pinagkaiba? Pakinggan niyo ha. Na lahat ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Kahit yung Jew na mayroong law, at yung Gentiles na walang law, sa harapan ni God, pareho silang makasalanan. Amen. Yung Jew na may law, na ginawa nilang righteousness, is still sinners sa harapan ng Diyos. At yung Gentiles na walang law, kaya walang righteousness, sinners din sila. Pero itong mga Jew na may law, na yun ang righteousness nila, makasalanan pa rin. Nakuha niyo po? Anong conclusion? Mamaya mababasa niyo. Anong conclusion? Walang magiging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Amen. O ngayon, sagutin niyo ako kung dito to. Meron bang i-declare na matuwid sa pagsunod sa kautusan? Wala. Dahil walang makakasunod. Amen. Paano ngayon tayo naging righteous? Through faith sa ginawa ni Jesus Christ. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. O, totoo ba? Yan yung sinasabi dito. I-explain ko mamaya yan ha. Mamaya. Pero yan yung ibig sabihin yan. Okay, tumalon lang ako ng konti para naman meron tayong pagkukuhan. Kaya ako tumalon dito, sasabihin nila ganito, Pastor, ano bang sinasabing law dyan? Ganyan yan. Anong gusto nilang palabasin? Para sa court yan, ha? Ang i-establish nila na yung law na tinutukoy dyan, it is not the moral law. Ang tinutukoy dyan is the ceremonial law and the civil law. Kasi sa Old Testament, pag binalikan mo, merong civil law, merong moral law, at merong ceremonial law. Isa-isay ko ng explain konti kung ano yung mga pagkakaiba nun. Kung pag bumasa kayo sa Old Testament, ang ceremonial law is yung ginagawa nilang paghahandog ng mga tupa para maging righteous. Okay? Kasi sa Old Testament, shadow yon and typology ni Jesus Christ na ang hinandog doon na tupa, dumadanak yung dugo at yung dugo winiwisik and ceremonially, nagiging malinis sila. Ceremonially. And that is shadow. Shadow lang anino. That is typology. Type. Ibig sabihin magkahalintulad. Para mas maging clear sa atin ngayon, pag pumasok na si Jesus Christ, that Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Okay? Through His death, burial, and resurrection. At ang kailangan mo lang is sampalatayaan yun. Okay? So, ceremonial. Nasabi nila, totoo pastor, wala na yung law. Why? Kasi wala na yung ceremonial law, tama? So yun lang yung tinutukoy doon na hindi tayo magiging righteous through ceremonial kasi shadow lang yun. Nakukuha niyo po? Kasi ang gusto nila ulit protektahan, alam niyo ano? Is the moral law which is the law, the Ten Commandments para maging righteous. Kasi gusto nila sa pagsunod para na-attain nila. May part sila, may effort sila. Nakukuha niyo po? So yun yung pinaglalaban. Parang ano yan, nasa court, mga magaling mga attorney, mag-i-establish ng ano, para i-establish na hindi yung moral law ang tinutukoy dyan, kundi ano daw? Ceremonial law. Ano ba yung isang law? Kahit hindi ko na idiin, the civil law. May mga civil law doon, ang dami. Ang dami doon. Paano yung nagnakaw? Ano gagawin? Okay, civil law yun. Okay? Paano pag naglalakad ka na, tapos may nagkahalaman, bumagsak ang paso? May mga ganun, exactly. Anong gagawin doon? Kaya may mga minsan natin doon, buhay sa buhay. Nakukuha niyo po, ngipin sa ngipin. Civil law yun. Okay? Kasi noon, buhay sa buhay. Nakuha niyo po? Kaya ang gagawin nila, yung nag-adultery, gusto nila patayin. Kasama sa law yun. Diba? Pero sabi ni Jesus Christ, walang kasalanan siya ang unang bumato. Iba na. Iba na yung pag pinag-usapan, hindi na yung katulad ng Old Testament. Pero pagdating ngayon doon sa pinag-uusapan natin na law, which is moral law, actually, yun talaga ang pinag-uusapan. Why? Sabi niyo why? Why? Pinag-uusapan kasi rito paano maging righteous eh. Kaya hindi papasok agad yung civil law. Tama po ba? Civil law is law to sa paligid natin. Katulad tayo, may mga traffic rules tayo, whatever, di ba? Mga violation, mga civil law. So hindi papasok sa righteousness yon.
Ang papasok talaga is the moral law. Ay, hindi. May connection yung tinatawag na ceremonial. Pero totoong accept na natin na hindi talaga yun. Kasi shadow lang yun. Halaga yung pinag-uusapan rito is the moral law. Ngayon, paano ko ma-establish na moral law talaga? Simple kasi ang may sulat na Corinthians. At ang kausap niya uli, Gentiles. Okay? Sabi niya rito, now, if the ministry that brought, Death. ano yung ministry that brought death? Ano yung ministry that brought death? Hindi to alam ng iba. At ang hirap tanggapin yun. Alam niyo ano? The ministry of the law. Ang hirap tanggapin yan, guys. Tingnan niyo, isipin mo. Yung ministry ng law, nagdala ng kamatayan. Okay? Pero totoo yun. Ito yung ministry na ibinigay kay Moses, na ibiniba yung Ten Commandments. Kaya pinag-uusapan rito, yung law. Tingnan nyo, which was engraved in letters on Stone. ano po yun? The Ten Commandments. Ano yung in-engrave sa stone? Walang iba kundi the Ten Commandments. And the Ten Commandments is the moral law. Okay? Ceremonial law ba yung na-engrave sa stone? No. Wala. Wala pong ibang law na na-engrave sa stone, walang iba kundi the Ten Commandments, which is the moral law. So, anong pinag-uusapan na law na hiwalay sa law ang righteousness? Yung law na tinutukoy doon is the moral law, the Ten Commandments. Nakukuha niyo po? Hiwalay para maging righteous tayo. Okay? Hindi ceremonial law at hindi civil law ang tinutukoy doon. Okay? Tuloy lang natin ng konti. Ulitin ko ito lang ang law na moral law, which is the Ten Commandments, na na-engrave. Magbasa tayo ng entire Bible, walang ibang na-engrave, okay, in letters na sa stone. Wala kundi the Ten Commandments. Kama. Which with glory, so that the Israelites, so tinutukoy yung Old Testament, could not look steadily at the face of Moses. anong dala ni Moses. Ten Commandments. Okay? At yung tinatawag ng ministry na nagdala ng kamatayan. Ang hirap unawain yun. Explain ko na konti ulit. Ang kapangyarihan ng kasalanan ay kautusan. Ako, hirap tanggapin niya, pero yun yung totoo. At ang kapangyarihan naman ng kamatayan ay ang kasalanan. Ibig sabihin, ganito yan i-ano ko sila. Kautusan, kasalanan, kamatayan. Kung walang kautusan, hindi ka, yung ginamit kong word, hindi nakakount sa'yo yung sin. Okay? As if na parang hindi ka nagkasala kasi walang law. Pero may nagawa kang kasalanan, hindi mo lang alam. Kaya nga ibinigay yung law para alam nyo. Pero habang wala talaga yung law, hindi na-account sa'yo na, oy, nagkasala ka. Nakukuha nyo po? Okay. So, law, sin, okay? At nung ibinigay yung law, kita nyo na, sa pang-law to Nung ibinigay yung law, na nalaman natin yung sin, mas naging conscious ngayon tayo sa sin because of the law. Nakuha niyo po. Pang-law yan, usapang law yan teaching na sa law yan Totoo po yun, parang ganito. Sample lang may letter ako. Sabi ko, ang nakasulat dito, secret. Secret kung sino yung crush ko noon. Okay? Secret kung sino yung tinitibok ng puso ko. Tapos iniwan ko sa lamesa. Pakinggan nyo walang babasa Tapos umalis ako. Narinig nyo? Ano narinig nyo? Walang babasa. Nung narinig nyo, nung walang babasa, doon na yun nagkaroon kayo ng ano yun? Naging curious ka, sino yun? At kung kayo ay mga chismosa rin, gusto nyo rin malaman, di ba? Tama? Pero kung nag-iwan ako ng letter at wala akong sinabing walang babasa, nandun lang yun, hindi nyo papansinin. Nakuha nyo po. Pero nagbigay rin ako para talagang nagbigay ako na huwag nyo babasahin kasi pwede nyo rin basahin, di ba? Pero hindi ka conscious na basahin. Nakuha nyo po? Yung parang nakakalat lang.
Pero sinabi ko huwag mong basahin, naging conscious ka tuloy. Pero kaya ko sinabi yun para huwag mong basahin, tama? Ganon din yung law. Binigay yung law para huwag kang gawin to kasi masama yun. Pero the more ibinigay, the more tayo naging conscious. And actually, usapang law na naman to. Yun ang ginamit ni Satan para lalo tayong magkasala at magkasala. Ginamit ni Satan yun. Hindi masama ang kautusan, pero ginamit ni Satan ang kautusan para lalo tayong magkasala at magkasala. Pero ano pinakita ko rito, in-explain ko, paano yung ministry that brought death, at anong ministry yun? Law yun. Kasi pinag-usapan, si Moses, at totoo ba nung binaba niya yung Ten Commandments, siya ay nakakasilaw? Yes! Kaya pinataklob siya yung mukha niya. Pero mamaya mababasa niyo, nung lumaon, nawawala na yung liwanag. Okay? Nung nawawala na, anong reason bakit siya nagtaklob? Nasisilaw yung mga Israelites. Okay? Kaya nagtaklob siya. Tama po ba? Ano ibig sabihin ng pagkasilaw? Bakit umiilaw yung kanyang mukha? Ibig sabihin, yung dala-dala niya yung law, may glory. Nakukuha niyo po. So may glory ba talaga ang law? Yes. Kaya yung iba nagre-retain sa glory ng law. Kasi may glory. Nakukuha niyo po. Pero ang nangyari, yung glory nawala. Nawala na yung liwanag sa mukha ni Moses. Ngayon, anong ginagawa ni Moses? Tinatanggal niya ba yun dahil hindi na nakakasilaw? Tinanggal niya ba yun total hindi na nakakasilaw? Kasi yun naman ang purpose, bakit siya nagtataklob eh. Basahin niyo, totoo yun. So, nung nawala na yung liwanag, kaya nagliliwanag yun dahil may glory at nakakasilaw at nasisilaw ang mga Israelites. So, nung nawala, tinanggal ba ni Moses? Sagot po. Anong reason bakit hindi niya tinanggal? Anong reason? Ayaw niya ipakita na yung dala-dala niyang law ay nawala na yung glory. Nakukuha niyo po? Kaya marami hanggang ngayon nadadaya kayo. Akala nyo na ang glory ay nasa law kung hindi na kay Jesus Christ. Amen. Palakpakan natin si Lord. Nadadaya sila. Ay, pastor, paano napunta kay Jesus Christ? Pinag-usapan lang ng law. Kasi you need to put your trust sa ginawa ni Jesus Christ at hindi sa ginawa mo sa pagsunod mo sa law. Amen. Amen. O, context. 2 Corinthians chapter 3. Ito verse. Ano pinag-usapan? Kay Moses pa rin, yung glory ng law. For it was being brought to an end, came with glory. Nabasa nyo? Brought to an end. Came with glory. Ano yung came with glory? The law. Nung dinala, merong glory? Pero brought to an end. Alin yun? Yung law. Okay? Much more, tingnan nyo ha, much more will what is permanent. Ito permanent, ito na-end na. Ano yung na-end? Yung law. Ano yung permanent? Yung grace na dala-dala ngayon kay Jesus Christ. Yung death, burial, and resurrection. Palakpakan natin si Lord. And permanent, alin? Have glory. Permanent? Yes. O, ibang translation. Para mas maano lang natin. Same din ha, iba lang ang pagkasalin para ma-appreciate natin. For it what is passing away. Okay? Sa iba, fading away. Okay? Nakuha nyo? Ito naman, passing away. Ito naman, being brought to an end. Kita nyo, being brought to an end, passing away, fading away. Okay? Sa iba-ibang mga ano yun. Passing away was glorious, may glory nga, pero passing away yung glory niya. What remains, ito nagre-remain, is much more glorious. And that is ministry of the grace na kay Apostle Paul. Okay? So, ano lang in-establish ko rito? Ang in-establish ko rito, yung law na pinag-uusapan is the moral law. At yung moral law, makikita nyo, dinala na siya sa end or passing away. Hindi ibig sabihin, pakinggan nyo, hindi ibig sabihin na dahil wala ng law, pwede na tayo pumatay, pwede na tayo mangalunya, pwede na tayo magnakaw. Dahil yun ang pinag-usapan sa Ten Commandments, right? Pero ang pinag-usapan doon, hindi na yun ang righteousness natin.
Amen. Passing away, fading away, or end na. Why? Paano naging end? Paano naging end? Di ba sabi, walang difference, yung Jew and Gentile, yung Jew na mayroong law, para maging righteous, walang nakasunod. Tama po ba? Yung hindi kayang sundin ng tao, pati Gentiles, ginawa lahat ni Jesus Christ on the cross. At sa pamamagitan ng pagsampalataya mo, yung righteousness niya, ibinigay sa'yo, yung sin mo, pinasan niya. Nakuha niyo po? Kaya ngayon yung law is end sa kamatayan ni Jesus. Amen. Amen? Palakpakan na rin natin si Lord. O, napapansin niyo sino pinataas ko pag nagsasalita ako? Si Jesus at yung ginawa niya sa cross. At inaalis ko yung kayabangan natin na kaya natin maging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod kay Jesus. Alam niyo yung nagyayabang sa pamamagitan ng kautusan, hindi nila naiintindihan na hindi nila kayang gawin. Ang tingin nila ganito, ang tingin nila kaya nila, alam niyo bakit? Kasi yung mga law, binababa nila sa kakayahan nilang standard. Kaya nga, nung dumating si Jesus Christ, hindi niya actually tinaas yun. Pinakita niya lang na hindi mo talaga kaya sumunod sa law. Like example, ang sabi, huwag kang mangalunya. Ano sabi ni Jesus ngayon? Ang tumingin ng mahalan, nangangalunya. Patay! Sino pasado? Wala. Okay? Huwag kang papatay. Ang mabuot sa kapwa mo ay pumatay ka na rin. Oh, ang ganun ang ginagawa ng mga tinatawag na mga self-righteous. Nakuha niyo po, yung law, binababa nila na as if na kaya nilang sumunod. At ang dating, yung ayaw ng sinabing na maging ma-righteous tayo sa pamagitan ng law, ang ginagawa nila, ayaw nyo lang sumunod sa law. Ganun ang dating. Ayaw nyo lang sumunod. Gawin nyo sumunod. Kasi ang tingin nila, kaya nilang sumunod. Kaya uulitin ko, yung ginawa ni Jesus Christ, ipinapakita lang yun sa mga Pharisee na nagmamalaki sa law na hindi nyo kayang sumunod sa law. Because law is perfect and holy. Amen. Okay? Nakita nyo? Sinabi ko ba yung law ay masama? No. Perfect and holy na walang makakasunod. Yes. Si Jesus Christ lang. Amen. At yung ginawa ni Jesus Christ, ibinigay lang sa atin. Ipinagkaloob by His grace. Yes. Amen. Palakpakan natin si Lord. Okay? So, Romans 3:28. 28 na. Balik ulit tayo sa Romans, chapter 3, pero 28 naman. Yeah. Therefore, pag naririnig niyo yung therefore, ano ibig sabihin nun? May nangyari nung una. Okay? Kaya sabi, therefore, we Conclude. ano yun? Conclusion. Tingnan nyo ha. That a man, even Jew and Gentile sa tao, is justified. Napapawalang sala at nagiging righteous. Kaya nga justification, di ba sabi ko matindi yan eh. Okay? That a man is justified. Tingnan nyo, by faith. Ito ba kinilearn niya? Apart from the deeds of the law. Alam niyo ano itong deeds? Works. Tingnan nyo, pasin nyo. Therefore, we conclude, kasama yung mga kasama ni Paul, that a man is justified. Ano justified? Matindi ito. Forgiven and being right before God. Okay? Justified by faith. Apart from the works, ganun yun ha, these works of the law. Sino ngayon lalaban? Wala. Pero alam niyo sa hindi nakakaintindi, ganito lang gagawin yan. Hindi ko naintindihan. Tapos dito siya tatalon. Alam ko na to, dito. Alam niyo why? Kasi nung ako ay college pa, religyoso ko. Gusto ko maligtas din. Okay, religyoso ko sa kami doon, talagang matindi kami doon. Alam niya ni Banji, ewan ko kung alam niya ni Banji, baka ako lang yun. Okay? Kasi religious ako noon eh. Si Banji hindi masunurin noon. Kasi sa amin, sa college, mas marami kami sacrifice na sabihin, hindi mo lang alam. Hindi nga ako nag-boyfriend noon. Okay? So, di ba, siya naman nag-work, di ba? Ano siya eh, yung professional siya noon. Sa kabataan na sa college, parang matinding influence yun. Sa amin ganun, tungkol kay God, isakripisyo mo lahat. Pag nagkaroon kami doon ng parang generous giving, magbebenta ka ng ari-arian mo.
ari-ari ako, wala akong gamit. Wala akong gamit talaga. Ang sa akin yung time na yun, ang pinakamamahal ko is yung air gun. Yung air gun talaga, hindi yung plastic. Yung bala niya is tingga. Okay, nagpamatay ko ng daga. Oo, na malaki. Nakakasapul talaga ako. Okay, binenta ko dahil gusto ko mag-offering. Natitawag na tawag doon? Sacrificial offering. Ganon katindi. Gigising ka na madaling araw, talagang magbabasa ka ng babasahin mo ng maraming chapter. Pag hindi ka nakabasa, i-review ka ng discipler mo. You are not right before God. Okay? Kapag attend ka na, may visitors. Kapag wala kang visitor, you are not right before God. Hello! Naintindihan niyo ng turo. Ganun katindi. Talagang mayroong serious kay God. Hindi ka magbo-boyfriend. Pag hindi ka sa nila na dapat MMCC rin. Naku, kailan ba magkakaroon sa MMCC dito sa Lyceum? Parang gano'n. Ang konti-konti pa namin. Mga ganun matindi talaga. At kapag tinawag ka, papapuntay ka sa ibang bundok o ibang probinsya, to the point yung iba, iiwan pati pag-aaral nila. At pag inaaway sila ng magulang nila, hindi sila sasabihin nila, hindi masama yung makipag-away sa magulang. Parang aktivista. Iiwan nila pati magulang nila para sumunod sa Diyos. Nakuha niyo? Ang tindi, di ba? Tapos binasa nito ng aking yung nagtuturo sa akin, binasa niya yung Romans 3. Apart from law, mga ganyan through faith. Sabi, hindi ko maintindihan ito. Sinishare niya sa akin. Alam mo ano naging conclusion niya? Ito na lang intindihin natin. Dahil ang sabi nito, do we then nullify the law by this faith? Context sa Tagalog nullify, binabaliwala ba, winawalang halaga, o winawalang kwenta yung law? Dahil sa faith na pinag-uusapan? Tanong, siyempre ano sagot? Not at all. At ito pa, rather, we uphold the law. Dahil hindi niya naintindihan talaga yung mga hindi mo maintindihan talaga yun eh. Ito na lang conclusion niya. Basta conclusion niya, righteous pa rin tayo through law. Dahil ang sabi, hindi natin binabaliwala at nasusunod natin at susunod tayo sa law para maging righteous. Period. Pero hindi pagkaintindi yun. Why? Binaliwala mo ang haba-haba ng chapter 3. Basahin niyo po, ang haba-haba. Tapos yung isang verse, dahil hindi mo naintindihan, yun na lang ang conclusion mo. Tanong, dito sa sinasabi nito, ang conclusion ba naging righteous tayo through the law? Meron ka nabasa? Hindi pagkaintindi. Ang sabi lang dito, hindi natin binabaliwala ang law. Sa pamamagitan ng pagtuturo ng faith kanina na pinag-uusapan, tama po? Totoo yun. Why? Did I say na ang law is evil? I say law is holy and righteous and good. But we cannot obey it perfectly. At hindi tayo magiging righteous by obeying the law. So means, hindi natin nullify na walang kwenta ang law. Actually, through the law, nalaman natin what is sin. Mahalaga yun. Kasi first of all, hindi ka tatanggap sa ginawa ni Jesus Christ kung hindi mo i-acknowledge that you are sinners. Kasi hindi mo kailangan ng Savior. Amen? Amen. So, hindi natin binabaliwala. Ngayon, yung salita naman, rather, we uphold the law. Kailangan i-context mo sa pinag-usapan kapag naintindihan mo yung faith, mas nasunod mo yung law. Pero hindi sinabi rito na naging righteous ka sa law. Nakuha niyo po? Ngayon, explain ko ng konti, bakit mas nasunod yung law? Okay? Kasi kapag law talaga inano mo para sundin yung law, mas malakas yung sin because you are conscious sa sin. Through the law, at gagamitin ni Satan na lumabag ka sa law. Itetempt ka niya. Itetempt ka ni Satan, sasabihin, masarap yan. Iyon, kukunik na, masarap yan. Wala namang nakakaalam. Kung pagbibigyan mo yung chicks na dikit ng dikit sa'yo, sabi nga, walang masamang palay. O, di ba? Hello? Tinitempt ka niya, wala namang nakakaalam. Sino nakakaalam? Wala. Nakuha niyo po? O, kunyari, kunin mo na yung pera na yan. Kailangan mo yan. Wala naman nakakaalam. Tinitempt ka niya. Law yun eh. Okay? Ginagamit niya yung law, okay, para itempt ka. Para lumabag ka sa law.
Ngayon, once na nakalabag ka, anong gagamitin ni Satan? Bakit mo ginawa yan? Ang sama-sama mo. Ganyan naman, condemnation naman. Nakuha mo. Yan si Satan. Ganyan. So, ibig ko sabihin, kung sa pagsunod lang ng law, sa pamamagitan ng law, hindi mo masusunod. Pero sa pamamagitan ng faith, mas nasusunod ngayon natin yung law. Pero hindi natin sinusunod para maging righteous. Kung hindi dahil sa faith, mas nasusunod pa natin yung law. Pero hindi sinabi na naging perfect tayo sa law. Ang sabi nito, mas nasusunod natin. Rather, we uphold the law, mas nasusunod natin. Kasi, ang tanong, ito hindi naman sinabi pag mas nasusunod mo na, is enough na yun para maging righteous ka at mas. Narinig niyo po? Yes. Uulitin ko hindi sinabi na pag mas nasusunod mo yung law, ay magiging righteous ka na at ligtas ka na. Ang kailangan is perfect. Okay? Perfect sa pagsunod sa law. Nakuha niyo po? Nakuha niyo po? Amen. Ibig sabihin, kung pagsunod sa law, hindi pwedeng 75%. Walang passing grade lang. Walang pasang awa. Kailangan perfectly 100% na sunod mo. Nakuha niyo po? Amen. So, kung sa pamamagitan nun, may makakasunod ba sa law? Pero through faith, mas nasusunod natin ngayon ito. Dahil sa faith na meron tayo na ibinigay. Tanong, totoo ba yun? Yes! 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 Yes. Because we are new creation. We have the Holy Spirit. We know we are saved by His grace through gift, by His death, burial, and resurrection. We have gratitude. And yung gratitude na yun ang nagtutulak sa atin yung love na yun para makasunod sa law, pero hindi natin iniisip yung law na sumunod para maging matuwid. Nakukuha niyo po? Yes. Pero samantalang sa kanila, iniisip nila yung law para maging matuwid. The more nila iniisip yung law para maging matuwid, the more hindi nila nasusunod. Nakuha niyo po? Pero tayo naman iniisip lang natin yung pag-ibig, kabutihan ng Diyos. Hindi natin namamalayan yung mga ibinigay niyang law na masama ay hindi natin nagagawa. Or na tatanggihan na natin. Or hindi na natin nagagawa. Nakuha niyo po? Kaya mas nasusunod ngayon natin. Amen? Sa hindi nakakaintindi, mali ang conclusion. Ano ang conclusion? Ito ang conclusion. Therefore, we conclude that a man is justified. Pasok ang forgiveness and righteousness sa word justification. By faith apart from the deeds or works of alam na, 3:28, conclusion naman ng iba, ito. Pero actually, nag-comment lang siya, how about the law? Nakuha nyo? Kaya siguro, ito yung pag-uusapan natin pag dumating na tayo dyan. Nakuha nyo po? Nag-comment lang siya, ito ang conclusion, no? Therefore, we conclude. Maliwanag? Amen. Dahil hindi maintindihan to, sa hindi nakakaintindi, kaya bang intindihin talaga to? Hindi. Ito na lang ang conclusion nila. Kaya intindihin to? Yes. Ano pagkaintindi nila? Naging matuwid tayo sa law. Tama? Hindi natin binabaliwala ang law. Ang ibig sabihin niya, sa ginagawa ko, winawalang halaga ko yung law. Hindi, tinataas ko lang si Christ. Okay? At sinasabi ko yung law is perfect, walang makakasunod. So, winawalang bahala ko ba? Hindi, sabi ko nga, law is perfect, walang makakasunod. Tinataas ko si Christ, dahil kay Christ, naging righteous na yun ako. Amen? Okay, palakpakan natin si Lord. Ito, ang gagawin natin, di ba Romans 3, di ba? Inano ko sa inyo, parang ito conclusion. Tama po ba? Yes. At tingin nila ito conclusion. So because of that, punta tayo ng Romans 3. Okay, pero hindi sunod-sunod kasi pupunta pa tayo doon. Kaya Romans 3:9. Okay? What shall we conclude then? Do we have any advantage? Saan yan? Jew and Gentiles. May advantage ba ang mga Jew? Kasi sa amin may law, tama? Ano ang Gentiles? Walang? No. So may advantage ba? Sabi dito, tingnan nyo, not at all. For we have already made the charge. Conclusion din yun, or parang statement. Proclamation. Anong charge nila? That Jews and Gentiles alike are all under the power of sin. Nung pumasok ang kasalanan kay Eva at Adan, lahat ng tao, even Gentiles and Jew, parehong nasa power ng sin. Kuha niyo po, yung Jew na mayroong law,
At yung Gentiles na walang law, parehong nasaan? Under the power of sin. Bakit binigyan sila ng law? Para malaman ang sin. Pero hindi tayo kasama. Doon tayo nag-benefit. Di ba sa lahat ng babasahin natin, sa ikatututo, yun pala yung sin. Tama? Pero hindi yun yung righteousness ko. Even before. Nakuha niyo po, binigay lang yun sa Jew na naging righteousness nila noon yun. Tama? Dahil sila ang kausap, pero ang Gentiles hindi kausap. Pero natutunan natin yun pala yung sin. Yung Gentiles hinihintay noon pa na ang ating magiging righteousness, yung ipinangakong Jesus na blurred at walang nakakaalam. Amen. Okay? Na ini-reveal kay Apostle Paul sa dispensation of grace. So tama ba yung sinasabi ko na no difference between Jew and Gentiles? Yes. Yan no? Ano yung wala silang pagkakaiba? Under the power of Sin. mabilisan lang to. 10. At it is written, there is no one, Righteous. not even one. Tindi yan. Okay? Statement ng ano yan ha? Bible yan ha? It is written. Okay? Ang dami ito, medyo mahabang paliwanagan ito ha? Sasabihin nga, paano si Abraham? Si Abraham naging righteous by believing. Nakuha niyo po? Wala pa yung 10 commandments doon. Okay? Kaya nga, blurred yun at ini-explain sa ating sa dispensation of grace. Pero, there is no one. Nabasa niyan, kahit anong Bible version, puntahan nyo, Romans 3:10. Tignan nyo, check nyo kung baka nagkakamali ako ng verse. Kahit simula na ibinigay yung law, walang nakasunod. Okay? Ang tindi niyan. Dito, ano pinapakita? Jew and Gentiles ay nasa ilalim ng sin. So, walang righteous before God, even kahit isa. Wala kahit isa. Wala. 20. Therefore, tingnan niyo ha, no one will be declared righteous in God's sight by the works. Kanina did say. Tama? By the works of the law. Rather, tingnan niyo ha, through the law, we become conscious of our sins. Tama? Yan yung in-explain ko, di ba? Dahil sa law, pag naging conscious pa tayo sa sin. Kita niyo yung liwanag o 3:20. Okay. 21, ito na yon. But now, apart from the law, okay, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. Okay? 22. Tingnan niyo 22. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and Gentiles. Nabasa niyo una, no? Yes. All have sinned. Walang righteous, not even one. Yun ang pareho sila. Tingnan nyo 22. 23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Meron bang nakaabot sa glory ni God? Wala. Fall short. Walang righteous. Lahat nagkasala. Nakuha niyo po. 3:23. Ito ginagamit natin yan. 3:24. Tingnan nyo. And all Are justified. are justified. Ano justified? Forgiven and declared righteous. Freely. Hallelujah. By His grace. Kabutihan. Through the redemption that came by Jesus Christ. Paano yan? The true redemption that came, ano yung redemption? By His death, burial, and resurrection na sinampalatayaan mo na ginawa ni Jesus. Amen. 24, 25, God presented Christ as a sacrifice of atonement. Peace. Nagbigay ka ng ano yung sacrifice of peace. Peace offering. Through the shedding of His blood. What is that? Death, burial, and resurrection. To be received by faith. Ito, pinakita ko lang to. Kung ano to, pinakita ko. Ito yon. God made Him who had no sin, sino si Jesus, to be sin for us. So that in Him, Jesus, we might become the righteousness of God. Ano yan? Ito po yung picture niyan. Sin, yung sin natin, napunta sa Kanya. Yung righteousness natin, napunta sa atin. Yan o. I received His righteousness. He took my sin. Through faith, we become the righteousness of God.
Yan ang standard ni God sa righteousness niya. Amen. Kita nyo? Sino nakakaalam? Lahat ba ng tao alam to? Tinuturo ba to ng religion? Hindi po. Kaya relationship through Jesus Christ. Yes, amen. Amen? Bumalik ulit ako ng Romans. Di ba ano kanina? Bago to? Bago yan? 3:25, tama? Yes. In-explain ko lang to, di ba? Alin nyo, no? Na God presented us a sacrifice of atonement. Ito yung sacrifice of atonement. Yan yun. Okay? Kaya ito yung verse, ito yung picture. Kaya bumalik ulit ako ng Romans ulit, 3:28. Therefore, we conclude that a man is justified by faith apart from the works. Di ba kanina? Yes. Works of the law. Tapos ito yung conclusion. Dito daw, dahil hindi nila naintindihan yung tama, ito ang conclusion. Basta magiging righteous tayo by observing the law. Yes, totoo to. Sa hindi nakakaalam, totoo to. Maniwala kayo. Kasi ganyan din ako before. Hindi ko rin naintindihan. Pareho kami ng aking discipler. At siya, sinishare niya lang sa akin. Realistic lang. Hindi niya naintindihan. Sabi niya, hindi ko naintindihan. Basta ang naintindihan ko rito, sumunod tayo sa law. Yun na lang ang conclusion. Kita niyo? Pero ngayon, ngumingiti na yung asawa ko. Ano ibig sabihin? We are blessed dahil naintindihan natin itong mystery nito na nakikristo. Amen. 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 Palakpakan natin si Lord. And we are blessed. Na-bless kayo? Yes. Emotion. Na-bless kayo dahil sa truth na naintindihan. Amen. Palakpakan ulit natin si Lord. Oh, eto, tatapusin ko na. Brothers and sisters, my heart desire and prayer for the... Israel. Sino nagsasalita? All. Dahil siya ay Jew at in short, kapatid niya, kalahi niya ang mga Jew. Sabi niya, may desire ako doon. That they may be... Saved. Bakit? Hindi nila alam. Dahil yung salvation may connection sa righteousness. Tingnan niyo 1 and 2. For I can testify about them that they are Silus. maalab. Parang yung MMCC dati. For God. But their seal, yung pagiging maalab nila, is not based on, Knowledge. di ba? Ganyan din ang religion. Silo sila, nakakaiyak na eh. Tama po ba? Nakakaiyak nga eh. Parang sinasakripisyo nila yung buhay nila. Pero totoo, yung pagiging silos nila is not based on knowledge. It is not based on truth. Amen? Amen. Okay. Tingnan nyo, since they did not know, tama, naintindihan ba nila o hindi? Hindi po. They did not know the righteousness of God. Anong ginawa nila? And so, to establish their own. Nagtayo sila ng sarili nila. They did not submit to God's righteousness. Yung righteousness by faith, you need to submit to God's righteousness. Na ang righteousness kay God is by faith. You need to submit. And not to sought and to establish your own righteousness. Eh sasabihin nila, Pastor, nakasulat yun sa Deuteronomy. Yes, that is rightly dividing the word of truth. Yung truth noon, pag in-apply mo ngayon, magiging lies. Dahil hindi na truth ngayon yun. Tama po ba? Yes. So you need to rightly divide? Yes. Binanggit ko ba yung 2 Timothy 2:15? No. Ito lang. Kasi ang genuine faith, hindi na talaga kailangan ng plus work. Mali yan. Kasi ang genuine faith, nagpuproduce ng Work. So, iba ang faith, iba ang work. Ito ang puno, ito ang bunga. Pag meron ka nito, mamumunga lang. Tama? So, kailangan mo pa ba ng faith plus work kung yung faith naman nagpuproduce ng works? Hindi na. Pansinin nyo, Hindi na. kung ang faith talaga na tunay ay nagpuproduce ng work, kailangan pa ba ng faith plus work? Hindi na. Ano lang kailangan mo? Yung totoong faith na nagpuproduce ng work. Kasi ang tunay na faith nagpuproduce ng Work. at yan yung check. Ibig sabihin, legit ka. Yes. Okay. Palakpakan ng sinal si Lord. Okay? So means, ang nagsasabi lang ng faith plus work, hindi naintindihan yung faith. Kaya kailangan pa ng plus work. And ang labas yan, si Jesus saka ikaw. Ganyan yan. Ganyan po yan. Si Jesus na namatay at ikaw na magpatuloy. Tama? Kaya nga faith to faith from first to last. Ay, totoo yan? Hindi. Hindi totoo to eh. Hindi totoo yan. Okay, hindi totoo to. Pero anyway, talagang pinatapos na ako. Balik ko na lang kung ano natutunan natin. Ito yung sinasabi. Hindi, talaga ito lang. Ito lang. Oh, basahin nyo.
For in the For in the gospel, the righteousness of God is revealed. Righteousness that is by faith from first to last. Justice, it is written, the righteous will live by faith. Amen. Palakpakan natin sila.